So, ayan yung i-actual natin itong parameter number na H201. Okay, isiset lang natin siya sa E kasi naset natin siya last time ng 0. Okay, pero i-actual natin yung paggamit ng fault. Ibig sabihin, pag nakadetect yung ating BFD na nagka-problema dito sa 3-phase motor natin, so magkakaroon ng indicator ng fault. Okay, so pero kailangan natin maset yung H201 ng E. So punta lang tayo dito sa ating BFD. Okay, so hanapin lang natin si parameter. So ayan, enter lang natin H201. So nakaset, ayan, naka-E. Ayan, naka-E. Okay, so minsan kasi naka-0 yan. Ayan, lagi niya maraming setting, no. Set natin ng E, enter lang natin. Okay, so skip na natin. Okay, so try nating i-run. So naka-local mode tayo. Ayan. Ayan, so gumagana ng maayos yung ating 3-phase motor. Ngayon, maglalagay tayo ng external fault. Okay? Kasi yung ating BFD ay merong external fault. So S3, no? So mag-i-input lang ako ng signal dito ng for example, may nagkaroon ng problem, no? So ayun. So mapapansin niyo yung ating BFD. Okay? So may alarm, no? EF3 fault yan. So may alarm siya. Then yung 3-phase motor natin ay huminto. So ayan, fault siya. Okay? So ang gagawin dyan, hahanapin yung sira, hahanapin ng technician. Pag nahanap na, i-reset nyo ngayon. So meron tayong fault reset. Okay? So ayun, fault reset. Na-reset na natin ngayon. Then kailangan yung ating BFD bumalik sa dati. So ayun. So start natin ulit. So ayan. Ayan, gumagana na ulit. No. So yun po yung function ng ng ating relay as fault, no, sa H202. Okay?